Okay, so eto na nga. So last time, sa previous video ko, kung naalala niyo, tinatanong ko kung it's time to lipat na ba it's time for us to transfer or use Linux sa ating desktop. And then after several days, nagkaroon ng CrowdStrike. Kung hindi kayo familiar kung ano yung CrowdStrike, ang nangyari dun is parang nagkaroon ng system errors sa lahat halos ng mga Microsoft or Windows users sa buong mundo. Kaya pala nung gabi, nung naka-duty ako, and then, siguro around 12 midnight, naka-receive ako ng message sa mga kaibigan ko from other countries na nasa sa ibang bansa, and they were asking kung okay ba or working ba or meron bang system error na natatanggap o na nakikita sa aking computer. But fortunate enough, wala namang ganong issues din sa ginagamit kong computer. And then the next day, kasi the next day sabi niya, or dun sa pagkakasabi, nagkaroon ng blue screen ang kanilang computer. Almost all of their computer ng blue screen. Fortunate enough, dun sa workplace ko, wala naman na kami experience na gano'n. Okay, it just so happened, almost all ng Microsoft Windows or Windows operating system was affected by CrowdStrike. I understand, based on my understanding, ang CrowdStrike yata is it's like a security software. Correct me if I'm wrong, sa Microsoft. So knowing na parang nagkaroon yata ng glitches or whatever, that is more than enough para i-shutdown halos ang lahat ng system. Like, katulad niya sinabi ko sa inyo, sa 10 tao na kakilala ko. Okay? Sa 10 tao, or sabihin na natin, gawin na natin, lakihan na natin, 15 na lang. Okay? Karamihan doon, siguro 40 doon Windows user. Okay? Siguro mga 19 doon, or sabihin na natin 19 doon ay yung the remaining 19 doon ay Mac user. And yung remaining so most probably Linux user yun lang yun. Yung kasi, so yung ganong effect, okay, yung na magkaroon lang ng konting problema sa sa system, sa source code, I should say, ng Windows, affected na kayang halos i-shutdown ang buong mundo. Ganun siya ka-risky. Okay? Just my point of view. So, ang hindi daw affected ng mga operating system during that time is number 1, yung Mac operating system, iOS, okay, Android, and Linux. Meron pa yung mga hindi activated na Windows operating system. Pero kailangan make sure activated ang inyong mga Windows. I don't support mga pirated na software. Okay? So, bago na tayo. Hindi na tayo supporter ng mga pirated software kasi syempre ang hirap din ng mahirap. Let's say isa kang application developer, tapos you wasted all of your time. Kumbaga parang nag-invest ka ng time and effort mo para makapag-create ng applications na napakaganda para sa'yo on your point of view. Ang galing. And then siguro it's more than enough naman na, let's say, if you, kumbaga para mabayaran yung something in return do sa effort na ginawa mo, let's say monetary, diba? Na dahil nag-effort ka naman, and then yun nga, ganun din, tapos parang tapos mapapirate lang. Same siguro same logic ng copyright ang mga singer, diba? I'm not quite sure kung ano nangyari doon sa singer na yung ang kanta niya yung Selos, okay? Parang meron katono lahat halos ng isang song sa US or sa UK, and then dahil ginawa lang siyang Tagalog, so medyo ako
makuha niyo yung ating maganda actually pagkakagawa, yung pagkaka-revise nung ano or pagkaka-execute sabihin na natin. Kaya siguro ang laki ng ang daming halos nakakakulili na nga ng tenga kasi kahit saan ka pumunta, maririnig mo yun. Okay? So, dun sa nag-isip nung tono, sa nag-isip nung lyrics, nag-isip nung ano, di ba parang it's frustrating on your end na parang, oops, bakit ganun? Yung iba yung nakikinabang doon sa pinagiraw. Niwala ka man lang parang kahit man lang na parang what's the term? Na parang sinabi na okay, ito ay hindi sa amin to, parang kudos kay ganito, ito yung ano, and then, di ba? Guys, okay. Yun yung ibig sabihin. So, ganun nga yun. Okay. Ngayon, bakit ako nandito? Ba't ako gumagawa ng video ngayon? So, siguro, kasi last time, I was trying to not exactly encourage everyone. At least, kaya ako ginagawa tong video nito. I'm not programmer. Hindi ako programmer. Hindi ako computer. Hindi din ako computer science. Hindi. Hilig ko lang to. And it just so happened I wanted to share yung aking na-discover, natututunan along the way. Katulad yan, Linux, itong gamit ko, na free and open source na software. Pakita ko sa inyo. Yan, di ba? Linux na free and open source na software. Kita niyo pa ngayon yung aking OBS. And lahat is magagawa niyo na dito. Same as what you can do. Yung mga basic na magagawa niyo sa inyong Windows operating system, Windows na gamit nyo. Kung desktop ang gamit nyo ngayon, so most probably Windows ang gamit nyo. Okay? Ngayon, siguro actually my plan is nung una pakita ko sa inyo lahat ng mga application, but nakita ko mayroong bagong release ng Linux Mint kasi ang gamit ko na system ngayon is Linux Mint. Okay, so pakita ko sa inyo ang aking Linux Mint na gamit. Bakit wala? Mali spelling ba yan? Spelling na lang. Neofetch. Yan. Okay. So, ang aking gamit ay Linux Mint 21.3. And may updated yung kernel niya. Tapos, eto, I'm using yung aking lumang, not exactly luma, yung X79ZD3. Okay, meron akong parang unboxing. Okay, tapos tinesting namin ang anak ko. And as up to this time, yung sa anak ko, game pa rin. X79ZD3 na motherboard. So, I will leave a link in the description box kung saan ko nabili. Okay? And then, eto, yung aking Intel Xeon na E5-2620. Tapos, ang aking AMD na Radeon na RX 580 bakit? Yan lang sorry. Okay, Radeon ng RX 580. This is how many gigs yan? 8 nga ba to? Or 4 gigs yung ano niya. But anyways, tapos ang aking RAM na 16 gigs of RAM. Okay, so yan. Ngayon, moving on tayo. Mag-open tayo ng another window. Okay, so titingnan natin kasi ang gamit ko ay Linux Mint 21.3. So gusto ko siyang i-upgrade sa pinaka-latest version na Linux Mint na 22. Okay, so how to upgrade Linux? Ayan tingnan nyo, bilis sa 21.3 yung gamit ko to Linux Mint 22. Meron mga sa YouTube niyan. Ngayon, eto, nagbinasa ko na to kanina kasi. At saka tinry ko na. So sabi ko, bakit hindi ko kaya i-record na lang para for everyone to view. Pagpalitin ko yung pwesto nito. Okay. Kasi alam ko nandito sa bandang baba yung aking pagmumuha. Ayan. So disable ko yung tiling nito. Baka sabihin, hindi naging snap. Okay. So naka-disable yan. For the meantime, mag-root access ako. Okay. Yan. And then, sabi dito, so ito na daw that you've been waiting for. So, click mo muna yung okay para sa policy. So, upgrade natin siya sa 21.3. Ito yun. 21.3 na Linux Mint. Upgrade natin sa version 22.
Okay? So anong anong mga possibilities or ang tawag dito, anong mapapala natin pagka nag-upgrade tayo ng from 21.3 to 22? Mas bago yung mas updated yung ating system, tsaka mas up to date, tapos mas secured kasi nga um, updated okay. At saka maganda dito dahil we're using Linux operating system, so it's a free and open source. So pati ngayon yung pag-update ng ating system libre din, okay. So ngayon, dahil sabi ko nga um, hindi ako programmer or mahihilig ko lang po ito. So ito sabi dito, how to upgrade to Linux Mint 22. So puntahan nga natin, tama ba? Para just to make sure, puntahan natin yung Linux. Bakit Linux Lite? Ayan. Sa susunod na natin i-discuss yung Linux Lite na yan. Pero Linux Mint tayo. So, tama, ang pinakabago nga ay Linux Mint 22. And ang pangalan niya ay Wilma. Okay? So, dahil 21.3 ang gamit natin, mag-update tayo sa 20. Una, sabi dito, i-refresh natin yung ating cache. So, mag-install tayo ng upgrade tool by typing. Okay, so actually, nagawa ko na to kanina, but pwede mong i-type kung medyo, medyo magaling ka mag-type. So, update, enter. Yan. Okay. So, updated na. All the packages are up to date. And then, app install Mint upgrade. Pwede mo ring i-highlight, copy, and actually, hindi po pwede yung Control V dito sa terminal. Control Shift D, pwede din, pero dahil parang just to be sure, para sigurado, may nadagdag na ibang character, paste na nga lang natin, and then click. Actually, na-install ka na. So, sabi dito, di ba, dami pwede ko pa tanggalin pala. Okay, so tsaka na yan. Ito yung mga sinasabi niya, the following packages are automatically installed and are no longer required. Medyo marami to, mamaya na natin gagawin yan. Yan, okay, so mag-a-upgrade tayo. Susunod daw, then type the following command to launch the upgrade tool. Okay, yan. Right click, copy, then paste, and enter. Dapat, lalabas ngayon yan. Ngayon, so, click natin. Sabi dito, this program will ask some questions and upgrade your operating system. I'm not sure if along the way, baka mamaya hindi ko na ma-record or hindi mag-record. I'll see what I can do. Hindi ko rin sigurado kung what's going to happen. Sige, try natin. Let's go. Click ko na to. Okay, phase 1, preparation. Teka, igigit na natin. And minimize natin to. Okay, phase 1, preparation. Series of tests will now be performed to prepare the computer for upgrade. So, click natin okay. Chat. Checking. Hopefully nagre-record pa ang ating OBS. Okay, nagre-record pa naman pala siya. Minimize. Yan. Reading package list. So hopefully walang error. And okay, sabi dito, if the upgrade is successful, okay, a system snapshot will allow you to fix the problem to perform a system snapshot. Okay, so fix natin. Kasi dito, succeeded naman. Okay, running check system snapshot. So try na the fix. Fixing system snapshot. Okay. No snapshot available. Sige, mag-create tayo. Okay, so dahil sabi dito, no snapshot available, create a snapshot manually or enable the schedule snapshot. So, ang snapshot kasi is parang yung sa Windows na system restore. Okay, so
and just in case na, or in any case na may mangyari sa system natin, pero mas maganda, click tayo ng snapshot. Okay? So para siyang system restore na pwedeng balikan mo yung halimbawa yung mga settings mo lahat before mo ginawa itong upgrade. Okay? So far wala naman akong kakaiba na nandito sa system ko, lahat nakalagay sa external na drive or sa separate na drive. Kaya most probably safe itong aking computer or mga files. Okay. Yan. Please wait daw. Tingnan natin. So I am guessing yan, creating yan, time directory. For the meantime, i-stop ko muna to. Itong itong snapshot, itong recording na to, later tuloy natin. Okay? Para hindi makaabala sa ano. Yan o. Okay, snapshot syncing. Okay, so ayan na nakatulog na ako. So medyo matagal. So tulog na ako. Time check siguro ngayon it's 6:13 in the evening. Okay, so 6:13 na. So ngayon try natin kung anong next kasi from eto na siya. Okay, so meron na siyang snapshot and then checking system sabi dito. So ano na nangyari? Kanina pa to, so nag-stop siya. Anong next? Tingnan niya sa website. Okay. So troubleshoot installing Mint, repairing the boot notes. Okay. So this is a major error, can take several hours. So this will take, you'll be asked update because system session. Do not rush, do not take shortcuts, don't hesitate to seek help. Okay. So, most probably ongoing pa rin ba checking system snapshots. So ayan, yan pa lang yung nakikita natin. For the meantime, palagay ko ongoing pa rin. Kasi wala na ako nakikita ibang tools na nakabukas o ibinukas. At ang sabi naman dito, fixing check system. Fixing check snapshots. So ito na siya, snapshots meron na siya. Okay. You are sync log create. So scheduled or disabled kasi hindi ko naman siya hindi ko siya naman tayo enabled. Okay. And teka nga. Out na yung misis ko sa work. Double check. Hindi. Okay. So work naman pa ito na. So anong next? So what's next? Kanina pa to. So sabi nga it may take hours. So yan ang hindi natin sigurado kung anong nito. For the meantime, okay, yan. Tingnan natin. So walang activity or whatsoever. Wala nakikitang activity. So pause ko muna ulit o stop ko muna itong video and then tingnan natin. If ever or just in case meron kong gagawin na iba, sabihin ko lang din sa susunod dito sa mag-jump cut lang ako. Okay, so ngayon ito na, nandito na ako. Kanina actually kinlose ko lang yung rsync and nag-click ako ng okay. Then ito nag-run to, itong mga to nag-run siya. So nag-check siya ng mga app packages or app cache. Then ito na siya ngayon, magda-download siya ng the upgrading will perform the following changes. It will download 3 GB of additional space needed is 1.4 GB. So okay pa naman so far. Ang aking meron pa ako 11.8 GB na available. And ito pa yung mga and then packages will be updated
ito yun. Madi-delete is 166. Kept this was 4. And ito ay note ideal no packages should be kept and this might indicate an issue. Okay. Pero may re-kept siya kasi not sure dahil ba delete packages. So ito yung mga tatanggalin na mga packages. Ito yung mga tinanggal na packages. Okay? So, ginagawa ko to in a sense na, let's say, if you're total newbie sa Linux, okay? I've been using Linux for several years, but I can consider myself as a newbie kasi nga hindi naman ako IT, hindi rin ako programmer or whatnot. Gusto ko lang siya dahil libre and medyo ang dami ko natututunan on a daily basis every time na ginagamit ko to. Hindi siya, well, challenging siya, palagay ko, dahil kinakalkal ko siya. Pero kung siguro on a normal use, you can use Linux desktop on a daily basis without any problem. So ngayon, i-click ko tong OK. And sige, tuloy na lang natin to kung anong ano man. Okay, click ko OK, ito na. And in case ikakat ko ulit tong video na to, jump cut na lang ulit tayo what will be the next step or what should go on next. Tingnan natin. So click ko muna OK. Yan na, mag-download na siya. Ito. Okay. Then okay. So sabi dito use sudo apt to auto remove. Okay. Sige. Cut ko na lang itong video nito and move tayo sa next video. Okay, ito na. So pagka-click ko kanina, ito nag-download na siya, di ba? Sa previous sa nakita nyo kaninang video. Okay, na unang clip dito. So ngayon ito na, ready for upgrade na. So magja-jump cut ulit tayo sa next video. Kakat natin ulit itong video na to kasi I'm not sure kung makakapag-record pa ako pag kinlik ko to kasi mag-upgrade na siya. So stop ko muna and then proceed tayo sa next video. Okay, ayan, nakita nyo na, upgrade was successful. Okay, so kailangan natin, sabi dito, reboot the computer for all the changes to take effect. For now, ayan o, upgrade successful. And binuksan ko to kanina and so far gumagamit din siya ng CPU during the process of upgrade. Tas konting-konti lang na RAM ang gamit niya. Kanina naging 18% lang ang RAM. Tapos 18% during the process out of 16 gig. So, ayan, i-reboot ko na. Reboot ko na para mamaya tingnan natin kung kung mag-start ba or mai-reboot ko ba ito o mabubuksan ko ba siya ulit or kailangan kong i-reinstall yung Linux na operating system na gamit ko. So, tingnan natin. Meanwhile, okay, so ayan, in-on ko na yung aking screen recorder, yung ating OBS. So, hindi pa rin nag-on yung Conky natin. So, kanina, nung in-open ko to, tinry kong i-run yung Conky. Unfortunately, hindi na. So, kailangan ko pa siya in-install. So, nag-install ako ng Conky and tingnan natin. Ayun na. So, most probably mamaya pagka ni-restart ko tong aking system, lalabas na siya. So, close na nga natin to. Close terminal, mamamatay siya. Okay. So, ano pa ba let's see, tingnan natin si Firefox kung mag-on ng maayos. Okay, so ito yung kanina. Yan na. And check natin. So, kung kanina naka Linux Mint 21.3 tayo. So, tingnan natin. Check natin si NeoFetch. At ayan na. Linux Mint 22 na tayo. So, upgraded na siya. So, okay. Tingnan natin may mga nabago ba. Okay. Kasi, tinignan ko is, ito importante. Try kong open ang ating word processor na WPS. Okay, so tingnan natin Duty Manager desktop description, double click. Yan. So okay. Oh, mabilis naman. And
agad-agad nanghihingi siya ng update. So, install natin ang update. Sabi niya, mga idol, click natin si okay. Ito maganda sa Linux. Pagka kailangan mo mag-update or may update na software or any update sa inyong system, makikita nyo lang siya na parang sa notification, it will be asking you to do an update. It's up to you kung gusto niyo nang gawin ngayon or bukas or sa susunod pa. But it would be best na pag nakita nyo na merong update na available, click nyo lang agad yung update. Ako sa inyo. On your most convenient time. Okay, so ano pa ba? Handbrake, Audacity, so tingnan natin mga usual kong ginagamit ng mga apps. Okay. Yan. So, working din. Okay, Audacity. Ito, wag na muna to. Zoom, tsaka na yan. And, ano pa ba? Celluloid. Okay, VLC. So, most of, pagka-update your system is up to date. So, parang feeling ko mas smooth. Okay, so, okay, lipat na tayo sa ating view. Yan, okay. So, kung napansin nyo, nakabihis ako. Nagpalit na ako ng t-shirt kasi susundin kasi misis. So, yan na muna for today. And sa susunod siguro na video, double check natin kung ano yung mga nabago or kung meron mang naiba doon sa system natin right after upgrading from 21.3 up to Linux Mint 22. Okay, to Linux Mint 22. And kung advisable ba na mag-go through the process ka ng upgrade, ano yung nasa isip ko during the process ng upgrade from 21.3 to 22. Okay, so there you have it. See you all na lang sa next video, ha?